Siya nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Okay, yung pinakamalakas po, pinakamalakas. God is able, yung kinanta natin. God is able, is immutable. No? He never change. Yan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. He will never change. Sabi sa Mark chapter 2, verse 1 to 12, umpisahan natin dito sa passage ng Mark. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So ang Capernaum po ay baluarte ni Panginoong Kristo. Verse 2, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. So ang context nito ay si Jesus Christ ay nasa isang bahay na lagi nilang pinagtitipunan. Ang sabi dito, dinescribe, napakarami pong tao. Even inside the house and outside, halos wala pong makitang tao sa loob dahil sa dami ng mga taong nakikinig sa salita ni Kristo Jesus. Verse 3, some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Meron daw dumating na 4 na magkakaibigan, may bitbit silang isang paralitikong tao, naka-stretcher. Noong araw naman kasi yung stretcher, walang kawayan talaga yun eh. Parang lang siya, parang duyan. No? 4 na tao, may bitbit silang paralyzed man. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. So pag tinignan natin yung verse 4, yung 4 na lalaki na may bitbit doon sa paralyzed man, wala silang madaanan sa pintuan. So ang ginawa nila, pumanik sila sa bubungan at doon binakbak nila yung bubungan at inihulos nila itong kaibigan nila na bitbit nila doon mismo sa harapan ni Kristo Jesus. Can you imagine yung scenario na ito? Parang ang hirap, di ba, no? While Jesus was preaching inside the house, ikaw na mag-gate crash ka, sa bubungan pa, kung ikaw may-ari ng bahay, magagalit ka. Nung araw naman, hindi naman ganito ang atipang natin, ang bubong ng mga bahay sa Israel eh. Para lang siya mga pisa na pwede mong bakbakin isa-isa. So, ganun yung scenario. Now, verse 5, when Jesus saw their faith, so kaya-highlight yun. When Jesus saw their faith, it was referring to the 4 friends who brought the paralyzed man. Nung nakita ni Jesus yung 4 na taong may dala doon sa paralyzed man, ang sabi niya, he said to the paralyzed man, tingnan niyo, son, your sins are forgiven. What a wonderful word that we can hear to Jesus. What a wonderful word that we can hear to Jesus. Your sins, sabi niya, son, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. It was a great word that we can hear to Jesus. Verse 6, merong nag-epal. May umepal. Sino? Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves. Napag-isip-isip nila sa mga sarili na. Imagine po natin, ang isa sa mga audience ni Jesus Christ dito, teachers of the law and the Pharisees. Pag sinabing teachers of the law, mga abogado po ito. Alam nila ang kautusan. Now, Pharisee, they are yung mga pari nung araw na marami silang alam sa mga regulasyon ng simbahan. Yan yung kanya mga imagine niyo may maraming tao ganyan na nakikinig kay Kristo Jesus. Pero one of them is Pharisee and teachers of the law. Now, bakit sila nandoon? Ang sabi nito, napag-isip-isip nila sa mga sarili nila. Verse 7, at inisip lang po nila, hindi nila sinabi ha. Ang sabi nito, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Ang sinasabi sa isip nila, parang tayo, magkakatabi tayo dyan, nagtingin ng kayong gano'n. Ano kaya sinasabi nitong tao na to? Walang boses, pero sa isip nila, nagkakaisa sila, ano kaya sinasabi nitong tao na to at ang pagpapatawad ay pinapakialaman niya? Di ba blasphemy? Sa kanila po, sa batas ng Israel, pagka pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos Ama, blasphemy yun. Kasumpa-sumpa ka. Ang kaparusahan nun, papatayin ka, ipapako ka sa krus. Yan ang kinaso kay Jesus Christ. Sa dami ng gospel, isa ito sa gospel makikita natin, blasphemy ang ikinaso kay Jesus Christ. Kasi wala silang maipataw na kaso eh. So isa ito sa mga ikinaso ng mga teachers of the law. Sabi nito, who can forgive sins but God alone? Parang sinasabi nila, hindi naman Diyos itong nagsasalita. Anong karapatan ito magpatawad dito sa paralyzed man na ito? Another verse, 8.
Immediately, Jesus knew in His spirit, very strange. Immediately, Jesus knew in His spirit, Diyos ba si Kristo o hindi? Sa passage, ebidensya. Ang sabi rito, alam ni Jesus ang espiritu ng mga Pharisees at mga teachers of the law. And even us, today, alam niya ang bawat iniisip natin, ang laman ng puso natin, that He is the Son of God. Son of God talaga siya. Dito makita natin. Pero sila, ang ipinaparatang nila kay Jesus, anak lang ng tao ito. Wala siyang karapatan na magpatawad ng kasalanan. Spirit, that this was what they were thinking in their hearts. And He said to them, why are you thinking these things? Actually, binlap niya yung mga nag-iisip na gano'n. Parang, tinayo, i-visualize nyo lang. Biglang sumabat si Kristo Jesus, alam ko mga pinag-iisip ninyo. Siguro sa oras na to, sinasabi sa atin ni Jesus, alam ko iniisip mo. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Jesus ang iniisip mo ngayon. Di ba? Ang katangian ni Jesus, meron ba tayong may tatago kay Jesus? Meron ba tayong maililihim kay Jesus? Ang lahat ay hayag sa paningin ng Diyos. No one can ever hide. Wala po tayong may tatangi sa Diyos. Lahat hayag sa Kanya. Ito'y ebidensya na yung mga Pharisees, teachers of the law, nag-isip lang sila, pero alam ni Jesus kung ano iniisip. At sinabi niya, bakit ganyan kayo mag-isip? Verse 9. Ito yung sabi ni Jesus, ano bang madali? To say to this paralyzed man, your sins are forgiven? Or say, get up, take up your mat, and walk. Sa ibang salin po, go home. Pinauuwi niya. What a wonderful word from Jesus. Sabi niya, ano ba madali? Magpatawad ng kasalanan? O yung sabihin ko sa paralyzed man, tumayo ka dyan sa mat mo, bitbitin mo, at umuwi ka na. Tricking answer ni Jesus Christ doon sa iniisip ng mga Pariseo. Tricking answer yun. Balik sa kanila yung tanong nila. Parang sinasabi niya, alam mo, sa dalawa na ito, pinakamadali lagi sa akin, lahat niya walang mahirap sa akin. Is there anything too hard for Jesus? Lahat ng bagay madali para kay Kristo Jesus. Pag may battle tayo sa buhay, madali yan kay Kristo Jesus. Walang battle na mahirap kay Kristo Jesus. Sa atin, mahirap yan, pero kay Kristo hindi. Verse 10. Ang sabi niya sa verse 10, but I want you to know that the Son of Man has authority on the earth to forgive sins. So He said to the man, kita nyo, ang gusto niyang patunayan talaga, yes, ako'y anak ng Diyos, nandito pa ako. Imagine natin, hindi pa siya namamatay dito. That's why kiniklaim niya, Jesus Christ, every time that He claimed the power of the Father through Him, ang sinasabi niya, I have the authority on earth. Kanina, shinare ko kanina, di ba? Everything in here on earth belongs to God. Lahat ng nilalang dito sa sanlibutan, ang tunay nagmeme-ari ang Diyos. And this verse, sinasabi ni Jesus Christ, sa kaharian ng aking Ama dito sa lupa, meron akong karapatang magpatawad ng mga kasalanan. Isang katangian po ng Panginoon Jesus yan. Verse 11, ito na, hikinuman niya ngayon yung paralyzed. Sabi niya sa paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Verse 12, last verse. He got up, took his mat. So kung paralyzed siya, walang kilos to. So paano siya tumayo? Hindi naman binanggit dito. Pero the moment that Jesus told him to command him, get up, may naramdaman siya sa mga paa niya, sa mga nerve. Alam niyo ba yung nerve? Mga nerve ng paa natin, tsaka kamay natin. May naramdaman yan, unti-unti yan. Kaya tumayo siya. Ang maganda pa rito, binitbit niya yung kanyang higaan. No? After he bitbit na higaan, he walked. Go home. 12, he got up, took his mat and walked out in full view of them. Ibig sabihin, nasaksihan po ng lahat ng tao nandun sa loob ng bahay. Even the Pharisees and the teachers of the law. Lahat po sila nakita nila. Paano nakatayo ito? No? Pero ang inuna ni Jesus, your sins are forgiven. Jesus Christ, maraming mga miracles na ginagawa. Pero itong very particular to isolation, isang miracle ni Jesus Christ, marami siya. Pinatigil yung mga bagyo, right? He's God of natural law. Yung mga paralyzed man, pinatayo niya, bumuhay siya ng patay. Pero this time, iba. Miracles of forgiveness ang ipinataw ni Kristo Jesus dito. Tayong lahat, pagka tayo pinatawad ni Kristo Jesus, pangalawa lang yung mga physical aspect ng illness natin, ng sickness natin. Kayang-kaya tayo pagalingin sa isang gano'n na Jesus Christ Pero yung kasalanan, minsan nagiging sanhi ng ating sakit. That's why kung makikita natin dito mamaya, i-elaborate ko sa inyo, bakit ganito tong tao na ito. There are times sa buhay natin kaya tayo nagkasakit because of our sins.
And that sins has to be forgiven by the Lord Jesus Christ. No one else on this earth na may power magpatawad sa atin. That's why pag pinatawad ka ni Kristo Jesus, you are totally forgiven. You are redeemed. Redeem ka, tinubos ka. Ang sabi rito, we have never seen anything like this. Ang sabi ng mga tao doon, na-amaze sila, wala pa tayo nakita ang ganitong uri ng taong nagpapatawad, nagpapagaling ng paralyzed man. Ang pamagat po ng mensahe, pamagat pa lang po, introduction pa lang. When Jesus forgives and heals. When Jesus heals or forgives and heals. Let us pray. Tayo manalangin ulit. Father, we thank you. We honor you. We place you in a throne sa mga puso namin. Dalangin namin, kayo po ang maupo. Kayo po ang magturo, kayo mangusap. Hayaan namin ang pagkilos po ng Banal na Espiritu mag-manifest sa aming mga personal na buhay. Alam ko marami kaming pangangailangan, Lord. And this time, we want your words to be our healer. Kayo yung maging healer namin this time. And we want our hearts to be purified. At sa habang pakikinig namin, nawa po, mas lalo kaming mapalapit sa inyong presensya. Mas lalo kaming matuto sa inyo. At nang sa ganun, mabiyayaan niyo po kami ng totally encouragement, kagalingan, ministration sa bawat isa. At higit sa lahat, yung kapatawaran na galing po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. When I studying this Mark Gospel, tinitingnan ko nga, sabi ko, yung pangyayari na ito, hindi po talaga aksidente lang. You know, every time ang Panginoong Jesucristo nagpunta sa isang lugar, walang aksidente. There is no coincidence. There is no accident matters. Happen. Pag si Jesus Christ napunta sa isang lugar, may miracle lagi. Kaya lagi ko sinasabi, if we are servant of God, if we are children of God, whenever we go, kahit saan tayo mapunta, may miracle na nangyari. Parang hindi kayo naniniwala Niwala ba tayo doon? Yes. Di ba ang sarap naman pagka ikaw pupunta ka sa kaibigan mo, sa nakaano na ba kayo pag may reunion, magkakamag-anak. Ngayon, dami reunion, di ba? Pag may reunion, pag narinig na yung pangalan mo, oy, si Rani pupunta rito sa ano. Sasabihin, pupunta, hindi na rin ako ka-attend. Right? Pero ang sarap na pagka yung pangalan mo nababanggit, pupunta ba siya? Pupunta tayo. Kasi may blessing tayo sa mga tao. Just like Jesus Christ, whenever He go, whenever He make, may miracles po na nangyayari. Dito ang passage, mga taga-Galilea, taga-Judea, taga-Jerusalem, pumunta rito sa lugar na ito. And to think, Jesus Christ became famous. Naging sikat na siya nung araw na ito Sa dami ng kanyang pinagaling, ginawa niya miracle, sikat na sikat siya. Kaya yung mga tao, pumunta ron sa isang lugar na kung saan pinagkulumpunan siya ng napakaraming tao. And to think, the power of Jesus Christ as Savior, nandito, present siya. Ang in-explain dito ni Mark, ang sabi ito, he strongly committed yung 4 na lalaki, ito yung highlight ko, yung 4 na magkakaibigan na nagbitbit ng paralyzed man, dinala sa harapan ni Kristo Jesus. Parang tayo, ilang taong ka ng Kristiyano? How many years that you receive Jesus Christ as Lord and Savior? Ikaw ba talaga yung lumapit sa presensya ng Panginoon? O there is someone who introduced Jesus Christ? Ako, hindi. Ang dami. Many times sa buhay ko, ang dami nagbalak na, pero, you know, nung araw, pinagpe-pray pa ako ng pastor, taga Santa Rosa. Pag pinagpe-pray ako, lasing pa naman ako. Nakapikit yung pastor, ako naman, nakadilat yung mata kung gano'n, kaya pinagsasabi nito, pray over sa akin. Ganun po ang manifestation. Pero hindi nagsawa. Asawa ko, nanay ko, hindi sila nagsawa sa panalangin. There are people na ginamit talaga. Sa Kuwait pa ako nakakilala, for 2004. Imagine na, nakakilala ko sa Panginoon, sabi ko nga, ang haba ng panahon na sinayang ko sa buhay ko, sana noon pa. May panghinayang, may resentment, right? But then, oh God, hindi naman siya doon nakatingin sa resentment natin. Jesus Christ is looking at now yung present situation natin. At dyan tayo babaguhin ng Panginoon. There is something that is transformation na pwedeng mabago sa buhay natin, ng lumang buhay natin, babaguhin niya. And in the near future, meron tayong focus kay Jesus Christ. Di ba ang ganda? Ang ganda. Yung 4 na lalaking ito, sabi ko nga, meron talagang gagamitin ng Panginoon Somebody help us to get to Jesus. At yung pinapakagandang experience. Mamaya, sa huling mensahe, isipin nyo kung sino yung taong nag-encourage sa inyo para makilala si Jesus. Ipanalangin niyo siya. Pray for him or her or pray for them. Alam niyo, nakakilala ko kay Kristo Jesus sa alak. May dala akong pitchel ng alak sa dike, sa Kuwait. Sa dike, tsaka Tagayan, yung maliit na baso.
Yun po, doon ako nakakilala sa Panginoon. And Jesus Christ, He will reveal Himself, hindi doon sa mga righteous ways natin. He will reveal Himself doon sa panahon na kulang ka, doon sa panahon na mahina ka, doon sa panahon na wala kang kakayanan. And the power of Jesus Christ, mapupunta sa iyo, kapatid. Somebody help us to get to Jesus. Number 1 point. Mga 10 point lang po isi-share ko sa inyo. Okay, number 1 point. We must find ways to be a friend. Humanap tayo ng mga paraan para magkaroon tayo ng kaibigan. You know, friend is very important. Ang kaibigan ay mahalaga. Nakita natin dito, sa passage nito, yung paralyzed man walang pangalan. Tama? Walang identity. Walang pangalan, ibig sabihin, paralyzed lang siya. All we have to think dito sa passage na ito, yung paralyzed, walang kwenta, wala kang gana, wala kang magagawa. Pero meron siyang isang treasure. Ano yung treasure ng paralyzed? May kaibigan po siya. May kaibigan siya. 4 pa yung kaibigan niya. Where is the marriage? Asan kay asawa niya? Nasaan kay mag-anak niya? Nasaan kay wala, di ba? Pero meron siyang 4 na kaibigan na nagbagandang loob sa kanya. Sa story, we can be ourselves. Tayo yung paralyzed. Pwede rin tayo isa sa 4 na nagbitbit doon sa paralyzed. Amen? Dati ako yung paralyzed. Pero nang pinagaling ako ni Kristo Jesus, kabilang na ako sa 4 na bumibitbit doon sa paralyzed man. Na sino man yung sinasabi sa ating personal na buhay, pwede po natin gawin yan. Palakpakan nga natin si Jesus. Ang ganda. Right? Sabi mo sa katabi mo, isa ako doon sa 4 na bumitbit. Isa ako doon sa 4 na bumitbit. Wala tayong nakita rito. Ang pwede nating isipin dito, paano kaya pag sinusumpong siya ng cramps, ng stiffness. Stiffness, you know, pag paralyzed siya, wala ka talagang paralyzed nga eh. Siguro yun lang naisip niya, walang tumutulong sa kanya. Or else, maybe he think that when he was a little boy, he was thinking about playing before. Tama? Parang magre-reminisce ka eh. Yung mga dati mo ikaw, ito hindi siya inborn na paralyzed, mga kapatid. Sa passage, hindi po siya inborn. He became paralyzed after the adolescent niya. Tama? Siguro maganda yung trabaho niya noon. Maganda yung trabaho. Ibig sabihin, nagpasasa siya sa trabaho din. And after all these years, nagkasakit siya. You know, maraming mananampalataya ganyan ng testimony. Alam mo, pastor, ang ganda ng trabaho ko ng araw eh. Pero dumating sa punto na paralyzed ako, na na-atake ako sa puso. Eto ako ngayon. Bakit kailangan pa natin mapunta sa paralyzed, sa paralitiko? When there is a lot of time para makilala natin si Kristo Jesus. At tayong lahat, ang trabaho natin, ang ministration natin, ganyan, ipakilala si Jesus sa mga hindi pa nakakakilala. Yan ang trabaho natin, yan ang ministration natin eh. Sabi nga kanina, kung meron ka isang kaluluwa na ipakilala si Kristo Jesus, well done and good, faithful servant. Welcome to my kingdom. Ganyan ang Panginoon eh. May lagi tayong reward sa Kanya. Nothing lay ahead to this paralyzed man, only suffering. Baka iniisip nito eh, kunin mo na ako Lord. No? Isip lang, walang galaw. Kunin mo na ako Lord. Sa isip lang. Matapos itong paghihirap ko. Si nanay, minsan nag-uusap kami nanay ko. Nanay ko, I was talking with my mother. Lagi niya sinasabi sa akin, anak, pwede na ako mamatay? Kasi nakita ko ng kagwapuhan mo ngayon eh. Ay, mali pala, hindi totoo yun. Hindi totoo. Joke lang yun. Kasi nakita ko na yung buhay mo ngayon. To think, ang mga magulang natin, alam natin, naging buhay nung tayong mga bata, kung ano yung mga dinanas natin, di ba? You know, one thing na makita natin, good a reason o yung lesson learned, ang mga magulang natin, they will be satisfied pagka ang mga anak nila ay maayos na. Amen? Ano ang narating natin sa buhay natin, career natin, goal natin? Yes, mahalaga yan. Pero pagka ang kinarir mo si Kristo Jesus, hindi ikaw magsasabi na eto ka na ngayon. People are saying around you, binago ni Kristo Jesus yan kaya ganyan yan. Right? Kaysa naman sabihin sa atin, Kristiyano ba yan? Sino ba Kristiyano? Ang sarap maririnig natin sa ibang tao mismo. Ang sasabihin lang, Kristiyano kasi yan eh. Kristiyano. Yan tayo. And dito talaga, Jesus was talk of the town. Ang sinasabi nito, dinala nila, no? And people around us, parang tayo sa church na ito, hindi natin alam, mga katabi nyo, may something na bitbit yan eh. Right? Sino bang walang problema dito? Even your pastor, meron din naman. Pero yung minsan, may nakatabi ka, no?
Sabi nga, lahat tayong pumupunta rito sa church, hindi maayos ang ating mga puso. Aminin natin. Kaya tayo nandito, paglabas natin sa pintuan na yan, salamat Lord, inayos mo ang puso ko. Salamat Lord, inayos mo ang puso ko. It is like a hospital. Just like a paralyzed man, may nagdala. Sa atin may nagdala rin. Sabi nga nung kanta ni James Taylor, when you're down and troubled, and you need, jowa? Jowa ba? Hindi. Friend pala, friend lang. Erase. Many other people, ganyan ang iniisip nila. Di ba? At si Satan, walang gagawin si Satan kundi butasan ka ng butasan. Sabi sa Ephesians, di ba? Do not give a foothold, Satan. Kahit maliit na butas, bibirahin tayo ni Satan. Kung tayo ngayon paralyzed man, sasabihin natin dito, di ba? Wag na, kunin mo na. At ang pinakamagandang kapahingan sa paralyzed talaga, mamatay na talaga. Yung totally patay na siya. Bakit? Whenever you are in the presence, the kingdom of God, there was no pain, no more tears, no more wala ng sakit. Right? You are in the presence of the Lord. Buo ka. Buong babalik. Last week, sinabi ko rin, di ba? Nawa, ang goal natin, itong katawan na pinahiram sa atin ng Panginoon, sana pag bumalik tayo sa Kanya, maayos. Maayos in the sense kung paano pinahiram ang buhay sa atin, pag binalik natin sa Panginoon, yung maganda rin naman. Hindi yung windang-windang. Tama? Kasi ang Diyos, tinitinan tayo eh. Kaya ang tanong ko kanina, people around us, yes, kung marami kang kaibigan, ang laki na ng advantage mo. Marami kang kaibigan eh. Pero hindi naman lahat ng kaibigan tunay, di ba? Tama? There are certain friends na talagang sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa. Pero hindi lahat, nandiyan sila. Pero si Jesus Christ, sasamahan ka. Why? Point number 2 natin, we must carry our share of the load. Load, yung bigat. Ibig sabihin, dalhin natin ang ating mga karga-karga. Lahat naman tayo may kanya-kanya eh. Dito sa 4 na nagdala, nakita natin? Right? Kung 2 lang siguro nagbuhat, hirap sila. Lalo kung isa. Kung 3, alanganin. Magkakaroon ng kilya. Kaya 4 eh. Silang 4, kinarga nila yung kani-kanilang mga kargang sarili. Sa verse 3 and 4, ito sinasabi, tingnan natin. Some men came bringing to him, meaning kay Jesus, paralyzed man, carried by 4 of them. Pag tininin yung logic, 4 ang nagbuhat. Di ba balanseng-balanse? Balanse eh. Kaya nga sila nakapanik pa sa bubong eh. Magtataka ka, nakapanik sila sa bubong. Kasi nga dahil may kakayanan silang 4. Yung togetherness, tayong sa church na ito, hindi tatakbo ang church pag si pastor lang. Without the elders, without the leaders, hindi tatakbo itong church na ito. And to think that the head of this church is Jesus Christ, we are the body of this church. At sabi ni Paul, tayong lahat ay kabahagi ng iba't ibang parte ng katawan natin, but there is a specific function. Right? Yung daliri, may specific. Yung paa, lahat po. Mahalaga tayong lahat. Kaya wala makapagsasabi sa atin, Pastor, wag na lang ako dyan. Hindi naman ako gifted dyan eh. Kapatid, sa bawat tanggi mo, ang daming nawawala sa buhay mo na opportunity. Because sometimes Christian, they miss the opportunity to serve Jesus. Huwag natin palalampasin niya mga kapatid. Dahil ang pagpapala ng Panginoon, napakayaman, napakadami, napakalalim, napakalawak. We cannot fathom yung blessing na pwede ibigay sa atin, Lord. Kasi maraming Kristiyano, hindi talaga marunong pumesto kung saan dadaan ang blessing. And this time, nakita natin, nandun sa bahay si Jesus Christ, dinala nila yung recipient. They bring the paralyzed man in the presence of Jesus Christ. Ang ganda rito, 4 sila. Next verse, 4. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above. Jesus, by digging through it, and then lowered the mat, man was lying there. Sabi ko nga kanina, balancing-balanse. Yung ministration ng 4 na ito, they want to finish, not to give up. Siguro kung yung 4, may dala, yung 4. Ito 4, nasa harapan tayo mga elder natin. 4 kayo. Siguro sabi ni Kuya Boy, tama na, ang daming tao dyan, hindi naman tayo makapasok eh. Yung 3 naman, hindi, kaya natin yan. Nahawa yung isa. Oo nga, wag na, ang daming tao dyan. Hindi, kaya natin yan. Tama. To get the unity, we must have coordination and cooperation. Pag walang cooperation, walang coordination sa bawat isa, hindi natin makakamit ang unity. Even in the family. Sa family natin, napakahalaga na unity.
Hindi pa pwedeng, ito gusto ng tatay, ito ang nanay, yung anak, ito. Magulo. Magulo yun. Pero pagka dineser natin, punta tayo kay Jesus. Kung meron tayong dysfunction family, ang lagi natin sabihin, punta tayo sa salita ni Kristo Jesus, ano ang sinasabi. And then unity will get. Kahit sa church na ito, pag meron tayong pagkakaunawaan, tingnan natin yung sinasabi ni Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus. There is no such word na pwedeng magbigay sa atin ng united. Only Jesus Christ. We all must do our part. Silang apat, ginampanan nila yung dapat nilang gampanan, kaya nakamit nila. Actually, hindi naman sila ang recipient yung paralyzed na kaibigan nila. How many of us, the heart desire natin, sagana ka naman sa buhay mo, kapatid binibless ka naman Bigay mo naman sa akin yung pagpapala mo, sabi mo kay Lord, Lord, yung blessing ko ngayong araw to, bigay mo nga dito sa pastor namin, para naman pagpalain yung pastor namin. Tama? Okay, sabihin mo sa katabi mo, Lord, yung blessing ko ngayon, bigay mo dito sa katabi ko. Sabihin mo. Parang nahirapan yata kayo Isalin mo yung blessing. Isalin mo. Isalin mo. Isalin yan. Isalin natin. Paano ka naman i-bless si Lord kung laging puno yung kabal mo? Laging puno yung kabal mo, gusto mo akin lang. Bawasan mo para punuin ng Lord. The more you give, the more you receive. The more you give, the more you receive. Minsan mga Kristyano, hindi alam yung prinsipyo ng Panginoon. Napakasimple lang naman He gives life. Itong ating pagsasaluhan. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Nauna siya magbigay, nauna siya magmahal. Kaya naman matuto tayo magbigay at magmahal din. Hindi ka naman makapagbibigay na walang pagmamahal Tama? Siguro sa jowa mo pwede magmahal, pero hindi mo kaya ibigay lahat. Kahit buhay mo, hindi mo kaya ibigay. Tama? Jowa lang siya. Mahal mo lang siya. Pero yung buong buhay mo, hindi mo kaya ibigay. Pero si Kristo Jesus, buong buhay niya, kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Once and for all, He loved us so much. Jesus loves you, Jesus loves me. Lahat tayo mahal ni Kristo Jesus. Pangatlo, we must break through the barriers. Sabi ko kanina, dapat nating lampasan ang mga humahadlang. Dito sa passage, think about yung apat na magkakaibigan. And even yung paralyzed man, wala naman siya kakayanan Wala siya kakayanan. Ang kakayanan lang niya, kahit kumilos, wala Yung apat na magkakaibigan. Kaya ang sabi ni Panginoong Jesus doon sa verse 5, when Jesus saw their faith, ang nakitaan po ng pananampalataya, sino? Yung apat na nagdala. Kaya mahalaga rin sa atin na kung tayo nag-i-encourage, nag-i-invite tayo, mahalaga yun sa atin. Ano bang motibo ko rito? I-inviting ko to para makita ko ng church members namin. Magaling ako. Pagka ganun po motibo natin, hindi maganda, hindi matutuloy, hindi magaganap. Pero pagka ang motibo natin, ang intention natin, gagawin ko to for God's glory. Gagawin ko to para mahayag ang Panginoong Kristo. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon. Yan yung magandang desire sa puso natin. They were passionate. They were passionate, sabi dito, about a lot of things. Yes, parang tayo, ang dami nating passion sa buhay natin, a lot of things. Pero yung apat na magkakaibigan, isa ang passion nila. Kaya sabi ko na may cooperation Meron silang coordination. Ang passion nila, gumaling yung kanilang kaibigan kay Kristo Jesus. Kaya dinala na kay Kristo Jesus. And to think sa ating mga buhay, dapat laging tama kung saan natin dinadala. Saan mo ba dinadala yung pamilya mo? Saan mo dinadala yung trabaho mo? Saan mo dinadala yung business mo? Saan mo dinadala yung church na ito? Importante yan. Bring it to Jesus first so that they will able to correct yung mga bagay na hindi natin kaya, yung mga bagay na pagkakamali natin, itatama tayo, i-restore tayo sa mga kinabagsakan natin, babangon ka ng Panginoong Kristo? Yes, nadadapa. Pero may pagkakataon tayo, sabi ni Kristo Jesus, bangon ka lang anak, kasi sasamahan kita so that we will be able together sa paglakad sa Panginoon. Praise God! Pero paano nga ba natin dadalhin yung mga tao kung may mga barriers? It is a good example sa apat na ito nagdala. Hindi nila alintana yung mga barriers. Tama? Kaya yung passion ng apat, okay. Pang-apat na point, 6 na lang po, pagkatapos 6 na lang. We must keep giving glory to God. Yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, yan po yung maganda. Sa verse 12, ito na yung verse 12 niya. Okay, he got up. Tingnan nyo kasi after the command, may naramdaman yung paralyzed man Right? After nasabihin sa kanya, your sins are forgiven. Got up. Take up your mat. May naramdaman siya kakaiba Ang sabi rito, walk out in full view of them all. This amazed everyone and they praised God.
saying, "We have never seen anything like this." Yun na yung credit talaga doon sa apat na lalaki. Ang ganda. Tingnan nyo yung mga nakasaksi, they are giving glory to God. Pinuri nila si Jesus, wala pa tayong nakitang ganitong uri ng tao. Ibig sabihin, ang paningin nila kay Kristo, una tao, pero nung ginawa ni Kristo yung himala doon sa paralyzed man, ibang klase na. Diyos na nagpapagaling at nagpapatawad ng mga kasalanan natin. Naiba, di ba? Naiba? Tayo rin naman ganyan eh. Kaya nga napunta kay Kristo Jesus, may nakita ng ibang mananampalataya. Ano kaya nangyari sa buhay nito? Bakit nagkaganito? No, parang na-confuse ka, ano ka, paano kaya nangyari dito? Sa-sharean ka ngayon, di ba? Alam mo kapatid, nakilala ko lang si Kristo Jesus, ganito na ang buhay ko. Oh, talaga? No? And tayo, mahilig tayo sa ebidensya. To see is to believe. Hindi tayo naniniwala kagad. Ako, ganyan din ako. Hindi ako naniniwala kagad. Pero ipinakita ng Panginoon kung paano siya magbilagro sa bawat isa sa atin. And that miracles is a turning point, a breakthrough sa buhay ko na nakita ko na ang Diyos pala ang tunay na kailangan ko. Kasi pag wala si Kristo, empty tayo. So that emptiness in our hearts, Jesus Christ will be the one to sit on the throne. Yun yung maganda. Pauupuin natin sa dapat luklukan si Kristo Jesus sa buong buhay natin. Kasi pag siyang lumuklok, lahat ng desire natin sa puso natin, pinapasyon natin, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin at maraming tao pa ang mabe-bless sa iyo, kapatid, sa buhay mo, sa testimony ng buhay mo. So kung nagbibigay tayo ng glory, bakit? Because keep giving glory to God because Jesus can forgive our sins and failure. Ang tao kasi, pagka nag-fail ka, susumbatan ka pa ng tao, kaya ka nagkaganyan, kasalanan mo yan eh. Pero dito si Jesus, hindi niya inungkat kung anong pinanggalingan ng kakasakit ng paralyzed. Right? Kaya sabi ng Word of God, yung mga kasalanan natin, binura ng Panginoon kung gaano kalayo ang east sa west, gano'n niya binura ang kasalanan natin. Ang tao, susumbat muna sa'yo bago ka patawarin. Ganyan tayo. Pero salamat, kung nakakilala tayo sa Panginoon, magiging katulad din po tayo ni Kristo Jesus. Pag lumapit yung isang tao na nagkasala sa atin at humihingi ng tawad, mapapatawad mo. Kasi ikaw mismo, pinatawad ka ni Kristo Jesus. Sa kabila ng napakarami mong kasalanan, pinatawad ka pa rin ni Kristo Jesus. Because hindi tumitingin si Kristo Jesus sa kasalanan mo, kapatid. Hindi siya dyan tumitingin. Tinitingnan niya yung puso mo na bumalik ka sa Kanya. Just like prodigal son, paano bumalik yung prodigal son? Tinanggap pa rin. He shut his mouth. Ang sabi ng tatay, tahimik. Tahimik. Binisa ng roba, binilik yung singsing, biling yung sandals. Pasok, pepiesta tayo. Ganyan ang Panginoon. Nagpepiesta ang sangkalangitan kapag may someone who is returning and repent. Nagsasabi ng kanyang mga kasalanan, Lord, patawarin mo ako. Nagkasala ako talaga. Yung puso natin ang tinitingnan, hindi yung achievement natin sa buhay natin. Kahit anong achievement mo, kapatid, accomplish mo sa buhay mo, kung hindi ka marunong mag-repent sa harapan ni Kristo Jesus, lahat yan baliwala. It is all useless because our God is able, He is capable of forgiving our sins. Just like sinabi dito, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, hindi naman niya kaano-ano yung paralyzed man at hindi niya rin kaano-ano yung nagdala ron. Bakit tinawag ni Kristo Jesus na anak? Pinatatawad ang mga kasalanan mo. Why? Because the moment that we repent, humingi tayo ng tawad sa Panginoong Jesus, kinoconsider niya na tayong lahat ay anak ng Diyos. We belong to Kingdom of God. We are sons and daughter of Jesus Christ. Di ba napakaganda? Wala tayong inambag sa Panginoon, pero tinawag niya tayong mga anak. Kapatid, kahit na ikaw ay paralyzed ngayon, pwede kang patawarin ng Panginoon. Bakit? Anong sabi ni Peter? Above all, love each other deeply, no? Because love covers over a multitude of sins. Wow! Galing ng Panginoon, galing. Palakpakan natin si Kristo. Sabi rito, kahit gaano gamundok yung kasalanan mo, pero pag tinapalan ng pag-ibig ni Kristo Jesus, lahat po yun mabubura. Wala na isang maalala. No more remembered, sabi ng Bible sa Isaiah. Ibig sabihin, hindi naalala yung mga ginawa nating kasalanan. Pero bakit yung asawa mo nagloko? Wala kang ginawa, kundi putahan yung asawa mo. Di ba? Tama. 2026 na, yung kasalanan ng asawa mo, 2018 pala. Ang tagal na lang, di ba? Hanggang ngayon naalala. Pero si Jesus, hindi. He will cover lahat ng kasalanan mo ng pag-ibig na binigay niya sa ating lahat. That is the love of Jesus. Thank you, Lord. Wala tayong gagawin, hindi palakpakan natin si Jesus. 4 na lang po. Yes.
Jesus can see into our souls. Sa verse 5 hanggang 8, tingnan natin ha. Okay. Nung nakita ni Jesus yung pananampalataya ng apat, pinatawad niya yung kasalanan ng paralyzed. Verse 6. Now some teachers of the law, yun nga, sabi ko kanina, may mga nakaupo doon, nakikiusyoso. Tingnan niyo, pag iba yung ano talaga, motibo natin, iba yung intention natin, hindi mananaig po sa katotohanan. Since the Jesus Christ was in the middle, He is the truth, walang makakapanaig kahit sabihin natin na papaligiran tayo ng mga masasama. Nakita natin dito, hindi sila nanaig. Bagkus, ang nanaig, yung kapangyarihan ni Kristo Jesus bilang anak ng Diyos. Sa verse 7, pinaratangan siya na verse 7 bakit ganito itong tao na to? Pati yung pagpapatawad ay pinapakailaman. Di ba Diyos lang ang dapat magpatawad? Yan ang sabi nila. Sa verse 8, immediately Jesus knew, alam niya yung kanilang mga iniisip, and He said today, why are you thinking these things? Ibig sabihin lang po, kaluluwa, espiritu natin, pagkatao natin, alam na Jesus kung ano iniisip natin. Bago nga tayo mag-isip alam niya na Kaya ang sabi sa Bible, di ba, hindi mo pa hinihiling sa Kanya, alam niya na kung ano yung pangangailangan mo. Kaya ngayon pa lang, kung ano yung kailangan mo, ibibigay ng Panginoon yan. Without opening your mouth, mga kapatid, by faith alone, makikita natin, Jesus knows us completely. Makikita natin dito, kahit anong bad habit natin, yung good works natin, lahat yan. But the good news, dito sa ginawa ni Panginoong Kristo, alam niyo po ang kakaiba? Yung pagpapatawad po niya, He proved doon sa mga teachers of the law, gusto niyang patunayan talaga na kaya niya magpatawad ng kasalanan, that He is the Son of God. Yun ang miracle na ito Iba-ibang miracle ni Jesus Christ pero dito po kakaiba. He want to prove doon sa mga nakatingin sa Kanya na siya ay may karapatang magpatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. There is no other things na pwedeng paghinalaan si Kristo Jesus. This time, miracle of forgiveness. Yan ay pinakita ni Jesus Christ. The last one, letter C. Yan. And give Him glory because Jesus can heal our hearts. Ang sabi niya kanina, which is easier? Ano bang madali? Yung patawarin ko yung mga kasalanan ito o sabihin kong tumayo, bitbitin yung kanyang mat, lumakad. Pero actually, sabi ko nga kanina, lahat yun kayang-kayang gawin ng Panginoon. But then, He wants to heal our hearts. Ibig sabihin, kung hurt ka ngayon, gusto niyang tanggalin yung mga pain, yung mga hurting moments natin sa buhay natin. Gusto niyang pagalingin yan Tama? Sinong walang hurt dito? O love hurts? Wala bang love hurts? Meron love hurts. Kayang pagalingin ng Panginoon yan. Kayang pagalingin yan ng Panginoon. One thing that we can see Jesus, kaya niya pong gawin ang lahat niyan. There are 2 great miracles dito ginawa niya. Yes, yung paralyzed man. Pero I want you to focus doon sa pagpapatawad na ginawa ng Panginoong Jesus. That is a great miracles na ginawa niya. Pinakita niya talaga, He proved Himself. Kaya ko magpatawad. Sabi niya, your sins are forgiven. Kasunod nun yung healing. May mga tao kasi gumaling physically. Tama? Physically gumaling. Gumaling na, di ba? Pagkagaling, maglilingkod ako sa'yo. Hindi maglilingkod ako sa'yo. Nung gumaling na, wala na. Ayahay na. Physically healed. Pero hindi sila spiritually healed. At yan ang gustong pagalingin ng Panginoon sa atin. The more that we are healed in spirit, kasunod po nun yung ating physical. Di ba napakaganda ng combination? Hindi ka lang pagagalingin ng Panginoon dahil sa physical aspect ng illnesses mo. Pagagalingin niya, unang-una, yung espiritu natin at yung kaluluwa natin. At nang sa ganun, makikita natin, that's why Jesus can heal our hearts. Walang ibang pwedeng magpagaling yan. Now, God wants us to be those people. Yes, maging isa ako dun sa 4 na bumuhat. Maging isa man lang ako doon, Panginoon, so okay na ako, solve na ako doon. Meron kang nadala sa church, sa paanan ni Kristo Jesus, hindi man sa church na ito, nabahagian mo ng salita ng Panginoong Jesus, at nakapag-isip siya, parang merong ibig sabihin yung sinabi ni kapatid. Hindi naman totally sasabihin mo, kailangan tanggapin mo si Jesu Kristo. Baka paglabas mo rito mamaya, mapahama ka, mamatay ka, impyerno ka na. Hindi ganun. Something that is makikita sa ating character, sa ating attitude, sa ating pananalita. Meron kasing power yung salita natin. And Jesus Christ, nung sinabi niya, your sins are forgiven, there is power coming from the mouth of Jesus Christ. Maging tayo, anumang lumalabas sa mga bibig natin, pwedeng curse, pwedeng pagpupuri, kasi dito lahat ng gagaling. Pero ang nagpaparumi sa atin, yung galing sa puso, hindi yung
pinapasok natin pagkain sa mga bibig natin. At yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Now, yung tanong ko kanina, ang 4 na points sa atin, find ways to be a friend, carry your corners of the load, break through the barriers, and giving glory to God. Yung 4 na yon, hindi sila nag-give up. Don't give up. Just continue. Yung journey natin sa pananampalataya, continue lang. Kahit may mga hirap, may mga barriers, bitbitin yung kada load natin, kanya-kanya tayo. Kasi pag isa lang bumitbit, mabigat. Sabi nga, carry your each burden. Sa Galatians 6:2. Masarap, magbibitbitan tayo dito sa church na ito. Ang sarap, magtulungan tayo magbitbit ng kanya-kanyang karga natin. Because ang paglapit natin kay Kristo Jesus, pagagaanin niya po ang lahat yan. So that we will be able to meet kung ano yung niloloob dito sa church na ito ng ating Panginoon. Let us bow our head and close our eyes. Thank you, Lord. Amang Banal, salamat po sa mensahe na pwede po naming ma-apply sa mga praktikalidad ng pamumuhay ngayon. Nawa po, Panginoon, maging kabilang kami dun sa 4 na bumitbit sa paralyzed man. Or kami yung paralyzed man. Kahit kanino ron, Lord, alam namin, naggaling kami doon. Pero salamat dahil sa biyaya ninyo, nakita namin katotohanan na kami ay pinatawad ninyo. And di nyo lang kami pinatawad, pinagaling pa kami sa aming mga kasakitan. And that is what happened to this gospel. Nakita namin kung gaano ka makapangyarihan. In spite that there is a barrier, may mga taong kumukontra sa iyo, Lord. Hindi mo inalintana yung, but then, ginampanan mo yung kalooban ng iyong Ama. At kami naman, mga lingkod mo, ganun din po ang maging desire, yung passion ng puso namin, Lord. That if there is any barrier na hadlang sa amin, Lord, makagagawa kami ng mga paraan sa tulong po ninyo. Maraming salamat. Ito po yung samad dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.